gagawin yun. Ayun na, nakastop na eh, ayaw pa eh. Sige, subukan natin. Ayan. Ito naman sa Maynila, kapag sumunod ka naman sa sumunod ka naman sa batas, sumunod ka naman sa alituntunin, malalayo ka naman talaga sa disgrasya at kapag gaya niyan, naka-red, yan, pwede na yan. Pagka ganyan na green, sige, hataw na. Yan. Ayan, salute sa ating mga grab riders, at saka, yan, mga tingnan nyo, puno yung punong-puno yung motor niya. Talagang hapit na hapit eh. Talagang kayod marino, ayan Kaya bilib ako sa mga yan. Kaya saludo ako dyan sa mga yan. Shoutout sa mga kung meron. Ito napakaraming rito, fixer, scammer. Yan, bagay ang Gilmore na yan. Minsan, muntik na ako mabiktima dyan eh. Pasintabi Maraming mga kapanood nito, pero kailan ba aksyonan yung mga dyan? Fixer dyan. Minsan, ang mga nambubuli pa eh. Bubuli pa. Ang gagawin ng mga yan, kakausapin ka, tatansyahin nila kung anong personalidad mo. Kapag tatahi-tahimik ka o bubulihin ka nila. Minsan yung iba, napapayag na bumili dun sa bilhin yung nila, nire-recommenda nilang Siyempre, may tubo na yon, ang laki na ng tubo. Después, kung dumirekta ka doon sa nagbebenta o retailer o yung doon, seller doon, sa loob mismo ng Gilmore, yung price, yung suggested price ang makukuha mo. Pero kapag dumaan ka dyan sa mga fixer na yan, grabe yung patong niyan. Ngayon, yung mga seller, wala rin siyang magagawa kasi yung kalakaran dyan. So, parang parang parasite yung mga yung fixer. Para silang parasite. Dinta, parang gano'n. Sobra pa sa parasite. Hindi kasi pwedeng sabihin na dahil may pinapakain sila, may pamilya sila. Meron silang binubuhay ng mga anak. Kaya gumagawa sila ng gano'n para mabuhay lang. Kalokohan yun. Kung gusto mo mamuhay ka ng marangal, maghanap buhay ka. Isang marangal na paraan. Hindi yung gagamit ka ng mga ganyan. Hindi ka magtatagal dyan. Makaka-arma ka rin. Baka nga, mabalikan ka pa, mabueltahan ka pa nung naabudol mo. Pambubudol yun. Makinig kayo mga fixer tsaka hindi hanap buhay yung hanap nyo. Nilalamangan nyo yung kapwa eh. Well anyway, andito na tayo, malapit na tayo sa Cubao. Walang Cubao, ito na yung pinaka-boundary ng boundary lahat ng mga riders dito na bottleneck. Ito yung pinaka-bottleneck nung papuntang Marilaki. Yan. Meron din namang iba sa C5, pwede din doon. Pero ako kasi mas malapit ako rito sa lugar na ito. Kaya dito ako dumadaan. At saka siyempre, safe dito. Tsaka kabisado kong Cubao.
Dala ako dito sa Cubao. 18 anyos ako. 1990. 90. Hanggang kasalukuyan. Dito gala ako dito. Kabinataan ko. Di pa ganito itsura nito. Yung Araneta, yung ano na yan, yung farmers na yan, Cubao mismo. Di pa ganyan yung pagmumukhaan. May surot pa yung mga ano dito sa lugar na ito. At tingnan mo naman yung ano ngayon, iba ngayon. Lalakihan na yung mga ano, gusali. Kinain na ng modernisasyon ang lugar na ito. Dati ito yung ano, ito yung pinakasosyal na lugar. Kilala, pinag-uusapan. Cubao. Pag sinabing Cubao, para kang nasa alta sosyedad. Hindi lang Makati at saka ano, Ayala yun. Cubao, pinag-uusapan ito. Pero ito Makamasa, Cubao. Lahat ng ano, walks of life nandito. Pero grabe ngayon, ang tindi ng pagbabago. Yan. 90s, wala ito eh. Iba yung ano nito, iba yung aura ng Cubao. Wala pa yung mga ano na yan, mga skyways at saka ano, railways na yan, MRT at saka ano yan, wala yan. Naalala ko pa yan. Madami rito dati, beer houses. Kaya nung kabataan ko, babada ako rito. Yan. Pero ngayon wala na. Tandaan nang nalusaw yung industriya ng beer houses dito sa ano na ito. Sa Pook na ito. Kahit ito buong Maynila, humihina na yung ano. Mihina na yung industriya. Yan, kaya yan. Patagal